Magandang umaga mga boss, narito na ang latest sa mundo ng palakasan. Inaasikaso na ng Philippine Olympic Committee ang mga dokumentong kakailanganin para sa insentibo ni Youth Olympic Games gold medalist Gabriel Luis Moreno. Hindi kasi kasama sa mga nakasaad sa Incentives Act ang pagkapanalo ni Moreno sa Youth Olympic Games na nito lamang 2010 sinimulan. May report si Judith Caringal ng Sports Radio 918. Upang hindi mabaliwala ang kanyang kabayanihan sa Youth Olympic Games, rirekomenda ng Philippine Olympic Committee sa Malacanang na mabigyan ng insentibo si Pinoy archer Luis Gabriel Moreno. At dahil hindi saklaw ng Republic Act 9046 ang Youth Olympic Games, ikinasana ng POC ang liham na ipapadala kay Pangulong Benigno Aquino III para makahanap ng pondo na may ibibigay kay Moreno. Pag-aaralan and siguro a consultation with the other commissioners as well kung anong nararapat at saka what is allowable under their rules. Siyempre, rules and disbursement yan. Yun namang incentive na yun should not be viewed as a monetary reward. It should be viewed as a recognition. Kasi whatever it is na ibigay mo will never be enough for the achievement that he has gained. Sa Section 8 ng Athletes Incentive Act, tatanggap ng 5 million pesos na insentibo ang sinumang huhugot ng medalyang ginto sa Olimpiada. Pero sa kaso ni Moreno, inihayag ni POC First Vice President Joey Ramasanta na sisikapin nilang makakuha na maganda-gandang halaga para maipagkaloob na bono sa 16-year-old archer. Mahirap magsabi ng figure kasi pakamatay tayo, kami hindi maaprubahan, but definitely they're working on something. Hindi pare huwag naman masabing pinabayaan. Samantala, isasabay naman sa send-off ng Asian Games bound Team Philippines ang seremonya para sa gold medal triumph ni Moreno sa Nanjing Youth Olympic Games. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Telebisyon ng Bayan. Masasabing pinakamalaking balakid naman sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa paparating ng Asian Games sa Incheon, South Korea, ang hindi pa rin pagbibigay ng go signal ng Olympic Council of Asia sa paglalaro sa bansa ni naturalized player Andre Blatch. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Hindi eligible na lumaro sa paparating na Asian Games sa Incheon, South Korea si naturalized Filipino Andre Blatch. Ito ang binigyang diin sa PTV Sports ni PSC Chairman Richie Garcia matapos ang naging pulong niya sa isang mataas na opisyales ng Olympic Council of Asia na siya namang humahawak ng batas sa Asian Games. Ayon kay Garcia, ilang ulit niyang inapela ang inclusion ni Blatch pero naging matigas ang OCA sa pagsasabing batas nila ang ia-apply sa Asian Games at tanging sa mga laro lamang gagamitin ang FIBA rules. Ang nangyari dyan is that there is no formal communication na sinabi ng OCA na deny. So they are just citing the rules of OCA that a player who is naturalized will need a 3 years residency. Sa ngayon ay tiniyak ni Garcia na sisikapin pa rin niyang umapila sa kanyang paglipad sa Korea sa susunod na buwan. Sinabi ni Garcia na hanggat wala pang black and white na nilalabas ang OCA na direktang kumukontra kay Blatch ay gagawin nila ang lahat para iapila ito. The way I look at it, pero until I see it in black and white, which is why I am going to Korea on September 10, kasi we will have a meeting September 11 and 12 to discuss the accreditation of all our athletes, because right now they're questioning even another players sa Philippine team. At dahil dito, nagtatanong na rin ang pamunuan ng Philippine Olympic Committee kung sakaling tuluyan ang pagban kay Blatch ay kailangang matanong kung pwede bang i-allow na ipasok sa lineup si Marcus Douthit. Kasi ang POC ang nag-i-enter ng atleta at nag-accredit, right? Okay. So therefore, pagdating sa scrutiny ng eligibility, ang papadala ng notice ng organizing committee, POC.
In the case of bloods, yung bloods, as per sumulat din ng SPP doon, in the case of blood, they're still awaiting confirmation or a final ruling as to the eligibility of bloods. Ang Asian Games ang mas importanteng liga para sa Pilipinas kaysa sa paparating na World Championships. Dahil dito ay mas may tsansa talaga ang Pilipinas na mag-podium finish. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, bibigyan ng maikling pahinga ng management ang Gilas Pilipinas team ilang araw bago ang FIBA World Cup. Tiwala ang pamunuan ng men's national team na na-fine-tune na nila ang lahat ng kailangan para sa partisipasyon sa pinakaprestihiyosong basketball event sa mundo. Narito ang report ni Arian Malyare. Ilang araw na bibigyan ng pahinga ni National Coach Chot Reyes ang Gilas Pilipinas team bago ang opisyal na pagbubukas ng FIBA World Cup sa Spain sa darating na linggo. Ayon kay Gilas Team Manager Aboy Castro, pulos light workout na lamang ang gagawin ng Nationals bago nila buksan ang FIBA World Campaign kontra Croatia. Ang Gilas ay galing sa inaasahang 1-win at 4-loss campaign dahil na rin sa tindi ng mga nakalaban natin sa tune-up, gaya ng France, Australia, Ukraine at Angola. Ang natatanging panalo ng Pilipinas sa pre-FIBA World Cup tune-up sa Spain ay kontra Egypt. Samantala, pinapurihan naman ni sports medicine expert Jimbo Saret ang hakbang ng Gilas management na bigyan ng pahinga ang national team. Ani Saret, gaya ng makina ng sasakyan, nalalamog ang katawan ng tao at mas nagiging prone sa injury. That's really going to be a problem. Kailangan masanay sila. That's why yung Gilas 1, talagang sinasanay ni Raiko na everyday yung mga labanan. Kasi ang PBA natin sanay na may break. Diba? Laban, break, laban, break. Ngayon, pag sunod-sunod na yan, yung wear and tear sa body, mataas talaga, especially pag hindi ka sanay. So, common talaga yun kasi, especially at the highest level, world championship yan. The most you can do is, minimize yung further injuries. Matapos ang opener kontra Croatia sa linggo, susunod nating haharapin ang Greece sa Lunes, bago ang Argentina, Puerto Rico at Senegal sa succeeding days. Umaasa ang Gilas na makakasungkit sila ng kahit isang panalo upang magkaroon ng tsansang umusad sa next round ng torneo na hindi natin nasasalihan simula pa noong 1978. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. At yan po ang matampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Anselubon para sa Good Morning Boss.